pouring miracles, Father. Sit and wait that God is so, is success of a God. He's so great. He's going to move. He's going to make a miracle in our lives. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Miracles, miracles. Oh, you died this life for one shit. Glory now.
Amen! Magandang Tiago! Booster siya. Malapit sa day. Winter booster. Wala na sila dyan. Panglawan ti colds and flu. Booster. Amen. Sila na kita nabindisyonan. Amen! Paskong-pasko ang pananang mamumang 50 bonus sa. Doktor ni Brother Albata. Bonus na. Amen. So, it's a great thing sa nagkanman ti kabsat yo, pribilehyo tapno mangibingay ti sawo ti Apo kakabsat, yaman ti Apo. So madaydayo ti Apo, kablaw manipod dagiti kakabsat yo dito, balasyo ti taaw, ni Apo Dios kat ayayatin na kayo, ni Apo Dios kat saan nakahinto pulos nga liplipatan ta Christmasen. So kararagilaeng ta do ti dumteng nga regalo yo kakabsat. Amen. Kadagiti kakabsat tayo ditoy. Kanay lagom amuken patya kakabsat nga itunggal may sa awanan dagiti adu nga problema tayo taw sumangbayen ti adu nga bendisyon, miracles upon miracles. Mga kasta kuna dahi nagpreach kada tayo baka dahi lang miracles mo iti surusurutan tayo ni Apo Dios. Agidi lang dat lang saan kuma dahi mangmangted kakabsat ken nagperform ti miracle isu kumati kang runaan kakabsat nga surutan tayo. Amen. Amen. So when kakabsat na hindi na palabas nga in palubos da pastor nga nagsawak ditoy na ano day din na udin dito nun malagip yu pay laeng ano ti ko natay din what will you leave behind agiti legacy tayo kakabsat. Okay, aglipas ti tawunan ana dagiti natalawan tayo kakabsat nga mabaling nga paggulidanan dagiti kakabsat tayo no dagiti kabagyan tayo no dagiti kapulpulapol tayo sangko madagiti nasao tayo kakabsat sangko mga diki naimot tayo so tagbaling nga legacy tayo naadal tayong kakabsat idi konaktat idi no malagip yu pa lang what will you gonna live when you leave this world when you live in this earth. So masapul ko mga kabsat na pintas ko madagiti makon ko na nga legacy tayo uray no di tayo makapagnan uray no di tayo unay makasaon ngum no dati natalawa mga legacy so di ko na tayo nga what will you leave behind dakkel una yan kakabsat nga pag nga tawidin da kada tayo. Amen. Okay. Dayjay patulagip sa patulay. Nila naggunagman dahil na paso ng kalyam. O, legacy. So, kasla isuti na ipat. Baton lagip, kanain mo malagip. Pakalaglagipan. Okay. Amen. Madaydayaw iti Apo. When kakabsat, kat na, kaya ito nga bingay kada kayo, iti inikat ti Paulo na nagrigat ko nga, nagrigat nga nagaramid iti Paulo na kakabsat. Kung the reason, the purpose, tsaka mo, hindi masursurutan. Tamoy kakabsat nga min, siyempre, nagaduti trabaho tayo, kat, no, iti nagaramid at ti sermon, 2 weeks hindi, amot lang masursurutan nun. Last minute, ni Apo kat no makisarita, kakabsat mamati ak unay. Hanga dayta ko na dayta ti kabil mo. So nagadubura-bura na dayta note ko kabsat. Dayta. So agyaman na kiti Apo kabsat tay kunakon ulitik manen na mararamat at gapu iti panipalubos itayaten tayo nga pastor. Okay. Amen. The beginning. Ano ti Lucano na kabsat? Kunata tayo? Tirugi? Tirugi. Okay. Basahan tayo kakabsat. Teksto tayo kat masarakan ni John 1 verse 1 tayo ni verse 1 okay. Kung natin nakabsat, in the beginning was the word. Kung ano ba gaya Christmas na natin, ang pwede tayo sister. Okay. In the beginning was the word, and the word was with God.
In the way was God. He was in the beginning.
There's no available lodging in Bethlehem. Number one is that in Hannah, it is a symbol of God's unity. A symbol of God's unity. The King of humanity, ngunit ari, tigting, napatswang tao. Isunod na matswang. The Word become flesh. Choose to be born in a humble. We choose to be born in a humble and lowly circumstances. Not the palace. King. Not the palace. Not a royal crown. Only pray. The Moses basket. One. Garami. Tawag ayan. Shima. That's judge. He portrayed himself that he didn't nag-demand. He can do something else, di ba? Diyos isuna. In his infant, dapat nakabaling na isunan. Because the Father is looking at him. Kaya na nga, ipaikating na dijay nakalad siya dijay. He can do whatever he wants. Agaramit lang. Kasi one family has been in the suite. Suite ko na dahil ko na. Kompleto, di ba? Dako na kwarto, nagpita si Tijuana, nagpita si Jessa, nagpita si Manyuna, nagpita si Kusino. Kaya na nga namin din na dyan, patalawa nila. Nagsakit siya ni tatang na gawin dahil. Oh, di ba? Yung haanay na namin. Because there is a purpose. He wants to show all of us this kind of things. A symbol of God's humility. He was humble. That's why Jesus, that's why God loved those humble people, not humble people. He hates humble people. It's not because he doesn't want them, but their spirit, even humble spirits. God is not listening. And number two, what is the number two reason? Accessibility. Accessibility to all. Meaning, a royal bird might have been intimidating, inaccessible only for the elite. Are we the elite people? Yes. Elite people are those upper class, living in a high society. People seen as having the most powerful influence in the society, especially on account of their wealth. Who are they? The district engineer? District engineer, Alvaro Alcantara? The contractor? The senator? Kita kabsat sudah lang nung nabakunan nung napintas din na kaya na kanya po tayo ng Hesus Kristo ang kabasta-basta ang tumamaw. Dapat adatay ito mo. Hindi nga nagdadyan adyan ang timay isang artista na po yung mention. Amo yung agbuk dapay. And then, ang kamabaling mga awan, imut-imut mga sagot. Ang kamabaling ng ima-ima, dapat imut-imut mo sagot. Because dyan. Yung dito yung nakabsat, baliktad. Ito, but there is Jesus. A bird in a stable with a manger as a bed made for everyone. That's why he is accessibility to all. Maka-access ka lang That's why he was born there. Amuiti, the Duma, kakabsat. It is meant for everyone, including the marginalized
pastor, kadagiti tupa, o karnero, kakabsat, they are people who has been treated as less important. Kada pastor na may kakasubkong na may ta. But then, isuda, dagiti muna ang pamilya. Dagiti na babae, isaan lang ang tao na isa. Less powerful, less worthy, walang may pagmamalaking titulo o kayamanan. Open lahat. Kaya siya ipinanganak doon kasi yun ang layunin ng Diyos. Para madali tayong pumasok, madali nating dalawin, madali kanilang tanggapin. Eh kung sa ospital, sa St. Luke, may bodya. Papayagan mo kaya ni Dr. Vergara? Hindi pwede. Si Dr. Fernandez, ayaw niya. Oh. Oh. Baka pagsuotin ka pa ng PPI yun. Tawag yun natin, PPI ba yun? PPE. PPI sa bangko yun. Pag niregister mo yung loan mo. Mag-apply ka ng PPI. Ganun yan. Yan ang isang layunin ng Diyos Ama. Kaya pinanganak ng kanyang anak para madali lang tayo mag-access. Wala nang booking, wala na. Hindi ka na tatawag. It says here that you could approach Jesus without fear or special credentials. Hindi na kailangan ng titulo mo. Ikaw ay madam, okay? Ikaw ay your honor. Kaya ni Marcos. Yeah. Kaya natatatikuan at madalingan. And process to kapit. Walang entrance fee. Yeah. Okay. Walang royal guard. Sabi ni Pastor kanina. Walang online booking. Walang casual formality attire. Kung ano lang yung kaya mo. Accessible to all. Walang pinipili. Amen. So, yan ang pangalawang layunin ng Diyos. Kaya pinanganak ang ating Panginoon Hesus sa tulungan ng mga alagang kayo. Amen. Pangatlo, This is the bread of life. it is a metaphor of the bread of life. Jesus was laid in the manger. Kung ito Tagalog, ito kasi mo namin kulong, Ilocano. Because he is the metaphor of the bread of life. Okay. A manger is an animal's feeding trough. Okay. A feed box. Parang box yan, di ba? Diyan nilalagay ang pagkain ng mga alaga mong tupa, alaga mong hayop. Huwag lang yun kasi hindi kumakain mo yung ano yung mga alaga doon? May mga kambing, baka, kabilyo. Diyan inilalagay. Okay. A box-like shape to hold water and food for animals. For animals lang yan. Hindi pwede ang tao na ng Josie. Okay? So in John 6 verse 33, ito'y pinapaliwanag sa atin at ipinapaalala sa atin, idineklara ng ating Panginoong Jesus na I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry. And whoever believes in me will never be thirsty. Kaya doon siya nilagay kasi may kahulugan. Ang hayop, dyan sila kumakain. At dyan pa nilalagay yung inuman nila. Kaya siya nakalagay yan para maalala natin. Okay? Whenever you see the manger, pag nakikita niyo ang kulong na yan, please remember that Jesus offers spiritual nourishment. Diyan nilalagay ang mga physical nourishment ng mga hayop. Kaya tayong mga Kristiyano, tayong mga nilalang niya, dapat na
we have eternal life. We have satisfaction for the deepest human longings, not a temporary food. Hindi yung pagkain temporary. Ino-offer niya talaga ang the deepest human longings. Ano yun? Minsan nauuhaw tayo na hindi natin naintindihan. Meron tayong kapaguran na hindi natin naintindihan minsan. Minsan nauuhaw tayo na hindi natin naintindihan. Uminom ka na ng tubig, kumain ka ng pansit, wala pa rin. Kasi wala kang satisfaction. Hindi mo mahanap kung sino nagbibigay sa atin ng satisfaction. But then the Lord Jesus says, I am the bread of life. So whenever you see a manger, whenever you see ang sabsaban, please remember that Jesus presenting Himself as essential sustenance. Kagaya sinabi kanina. Ano yung essential sustenance sa katawan natin? Yung energy booster natin? For our soul, it provides joy, it provides hope, at siya rin nag-provide ng mga lain sa buhay mo, especially kaligtasan. He offers spiritual nourishment and He presents Himself as an essential sustenance para masustinan yung mga pangangailangan natin. Makakaranas kayo ng mga kababalaghan sa inyong mga buhay. Amen. Makakaranas kayo. I have one testimony. My testimony is I've been praying. Pero ano lang, pahapyaw-hapyaw lang. Na merong hinahanap sa mga nakaraang 2 weeks ago na minsan nabubuluhan ako. And then here's come. Meron akong email, itataas ulit yung renta. We've been paying the rent almost 2,000. Doon lang kapuputin sa akin ko. That's why I need part-time. Pag sahod ko, bayad. Council tax, almost 2,230. Council EDF 159. Broadband 63. My loan. So, wala na natitira. Sumasahod. Hindi naman sa pinagawa na yun. Minsan tumatanggap ako ng 3,000 per month. Pero napupunta lang doon. So I said, Lord, alam mo yung pangangailangan ko. So I try my best. Nag-ipil ako. Sabi ko gano'n na ganito. There, again, I am pleading. Nagmamakaawa na ako that would you please give me a reduction of my rent because wala pang nangyayari sa ano. I haven't received a pay rise two years ago. Walang pagbabago yung mga circumstances na. But the Lord came. Sabi niya, sige, dagdagan mo na. From 125, 60. So, malaking bagay yun. Yung 65 malaking bagay na pagkain namin, Brother Alwin. Mga 2 weeks na siguro pagkain mo, di ba? Hindi lang tinakain natin para makatipin. Then I was worried again, but I prayed. Umalis na yan. Sabi nga last ka na magdaba sa part-time mo. Sa 10, yun yung pinakalas mo. Sa 11, wala. Kasi doon pa siya ng bahay. That's the reason. Sabi ko, after 2 weeks na then the Lord make a way again. Sabi lang alis na. May nahanap ako part-time kapitbahay mo. Bilinig kapitbahay ko. Bakit kasi magkakasama sila sa school. So, kapitbahay. Pagkatapos ng trabaho, punta na ako doon. Kapitbahay, uwi na ako pagkatapos.
Lord, napakabait mo. Amen. So, all this, makakaranas tayo ng kababalaghan sa ating mga buhay. Sapagkat ang Diyos binigay na lahat yan. He is the bread of life. He's not gonna leave us hungry. He's not gonna leave us thirsty. He's not gonna leave us penniless. Bibigyan pa rin niya tayo. Yun yung mga kababalaghan. Okay. Next po tayo. Now the manger. Ano ang kahulugan o nagpapahiwatig sa iyong buhay ang manger? Okay. Minsan, anati Ilocano, anati pagibatayan kawayan. Ginugas pa ako, pastor. Anati pagibatayan ngawayan, itimay sa tulong. Ibigyan mo. Okay. What? Question ko. Interaction kayo. Pwede kayo sumagot. Natapos na po tayo. Yan ang pinakalas. What if the greatest miracle started in the place everyone overlooked? Yung walang pumapansin, you fail to notice, you miss that thing. What if? Ano kaya? Kung ang pinakamalaki, pinakadakilang kababalaghan sa buhay mo ay mag-uumpisa sa lugar na walang nakakapansin. Di ba napakaganda? So, what is the major principle for you or principle in your life? God chose a feeding trough, not a throne. When the King of Glory stepped into time, he bypassed. Nilampasan niya ang mga palasyo, nilampasan niya ang mga titulo, nilampasan niya ang mga status. Ibig sabihin, yung kalagayan ng buhay mo kung ikaw ay nakatapos. Nilampasan niya lahat yun. Walang velvet prattle, walang trumpets, kasi papanganak ka rin, di ba? Pag pinanganak ang isang anak ng hari, meron pang trumpet yan. Talaga yung mga sundalo, talaga yung mga guard, ay nagkaan na yan. No royal procession. Wala man yan. Wala talaga. Wala pang nakakaalam. Kung meron lang nakakaalam, may papanganak ang ating Panginoong Jesus, doon baka meron nagpaan sa kanya. Baka dito ka na lang kasi mga walang ka pala. Wala talaga. It's just
umagaw at kahit na ano, hindi ito nakakalugod sa Diyos. Yes. Gusto niya yung napaka-inosente natin sa mga bagay na hindi maganda. Lalo kanina, ang major na yan, ang sagsaban na yan, ay nagsasabi, nagpaparamdam ko, ulitin ko, dito ka sa lugar na ito na malayo ang iyan. Walang mga pangarap na matatakas. Yeah. Huwag kang mangarap ng mataas kasi pag hindi mo nakamtan yun, masisira ang ulo mo. Masisira ka din. Dito ka lang. Amen. Malayo ang influensya ng mga makamundong bagay. Hindi mo aariin ang pag-aari ng kapitbahay mo. Hindi mo aariin yung hindi para sa'yo. Amen. Gusto ng Diyos na malinis ang puso mo. Amen. Hallelujah. Gusto ng Diyos yung mababang loob ka lang. Huwag mo sabihin na, kasi ang apelido ko ay mababang loob. Hindi yun. Yung ugali mo, yung pagkatao mo. Amen. Huwag tayo doon sa mga saking, mga sugarot, mga sige, naninigarilyo. Ito yung example ko lang, pero may mas malalim pa. So, a major regard, gusto kanyang baguhin. Amen. God delights in overturning our expectation. Dapat ano yun, overturn na yun. Pagtugod na ko pa dahil expectation na niya naman ako. Maragdagsakan niya ako Diyos. Pagtugod na dahil nakaharap pa ako tayo sa kanila mali. Hali na dahil sa gayat na. Hanggang dahil kayat na. Hanggang maitutok ka dahil plano na tabiyan mo. Hallelujah. Baka nagtigi pa, hindi lundot. Katangot ko dahil talisunta. At pagkita ko ti Maria, nababa na ako. Ang alay dyan. Mabang ka dyan na agsilbi kang tulatahan niya. Ikaw ay pagkatay. Agsilbi kang tulatahan niya. Dahil dyan ipagalitan niya. Ipatulog ka di dyan at ang plano ka. Ang times kang Ekan ka na yung tatlo lumawa iti. Trabaho. Yeah. Yeah. Diyos. Dahil kayat niya ako Diyos. Kayo na patugon kita. Hindi yung paramihan ng pera. Hindi yung paramihan ng titulo. Hindi yung Nakatapos ako. Hindi yung ikaw ay ulitin ko rin brother district engineer. Si Alcantara. Hindi yung gano'n. Hindi yung titulo. Hindi yung, okay, kontraktor ka. Hindi yung gano'n. Huwag naman. Huwag naman. So, gusto ng Diyos yung mapagpakumbara. Amen. Hallelujah. The Savior of the world began His mission in a place that no one would choose. Diba? The Savior of the world, our Lord Jesus Christ, began His mission in a place no one would choose. Wala nag-mission doon. May nag-mission ba doon sa kulungan ng hayop? Wala, siya lang. So that no one could post. So, ang mission mo, okay, sabihin natin, from the beginning that you came in the UK, from para-inaw to manager, rather than me. From para-kuskus, ng Casillas, kapatid ko sa amin sa Australia, to supervisor. Kuskus lang ito, hindi ko dahil di hotel. Kunana. And then, God see how she's faithful in her job. So, narami na sa supervisor. From Paratalon, Brother Kevin, para mura lang bawang minimum Brother Kevin din. Hindi ka Brother Kevin. And then, he came to US, and now he is in UK. Stop. From Parauging to 10 hectares owner. See? Oo daw. What
worker. Amen. What else? From Kapsa ate. yun. Magbagkat kayo siguro yung carrots. Carrots girl. Ano siguro? Carrots girl. To in its eggs. Yun may dati ko ng I heard nanay. Marasin ka. And a pensioner in the UK. Nanay All these Juicy. things. Nanay Juicy. Nanay Nanay Juicy. na. See? Daltano na ano. See, from a farmer, now she's a millionaire. Sumampag di Pilipinas, ang dami na may Jose. Ate. Diba? Hindi pa lang may Vizcaya. No, gamit na net. See? Mabilbilag. Si kami, mabilbilag kami as a farmer. Nag-visit ako sa kinapayag ko. At sinilas ko yung ano sa sinilas natin? Duralight! Yeah! Di ba nadagas din na? Ay, di ba manilinuan, nagpudaw. Ay, di ba nalinuan, nag-visit. Ang dati markana. Ang dati markana. Tagtanay, mali makita. See? Our Savior of the world began His mission in a place no one would choose, so that no one could boast. Hantay mabalik kay pagmalaki. Dahil tinagdapuan tayo magkaksa. Isumaday, dati narami niya ako Diyos na nataon ni magpanak ko tayo. Hantay mapanak ko, magpanak ko. Hallelujah. Never despise a humble beginning. God hides glory in the low places. Diyan na ngunit dahil na kadagiti na baba ng God, kadagiti tao nga napakumbaba ang sa iyan ni pagpakita nga ako Diyos itidahil na. See? You call too small, but God calls the perfect starting point. Nagmalimod na naman ako. Ibig ko, nung makikita na ako Diyos, the perfect starting point ko dahil tanak ko. The next, you dismiss as insignificant. Minsan natin kaya. Kung kaya nga ako dahil tanak mo. But God prepared to bring this transformation. Isugaya, hindi, yung sagana na, para tinaydak ko lang kung nagbadbalik ibig ko. Mauksuon dahil didaan na kinatao, daan na biyag mo, ika na kaniapong Diyos, iti ka barbaro. You dismiss insignificant or important, maybe your location in your greatest transformation. If God is willing to begin His rescue plan in a manger, so don't underestimate what He can begin in you. At the plan now to Diyos. Tandaan niyo Roxanne. He says here, but you, Bethlehem, though you are small among clans of Judah, out of you will come from me one who will be ruler of Israel. Bethlehem is just a small town. But you, Nitana, though you are the youngest among the Alcantara, out of your voice will come, and you will be a great singer. Amen. Hallelujah. Jesus. Out of you Eli, though you are very small also. You came to the UK in your young days. Out of you will grow, and you will become a preacher. Amen. Jesus will not give up suffer. Out of you, what you are standing right now, whatever your present situation, one day you will be a greater. You will be greater than what you think of yourself. God loves using small places to launch a big purposes. And until now, He does. Kakamsa. Niya ako Diyos, ang aramado na, dagiti ko na manin
Ijay na ipakita pinagkakulan na karami din na. Yes, it still does. Agar aramid pa lang yapos. Agar aramid pa lang. So church, begin your ministry in the manger. Begin your ministry in the manger. Remember, heaven's greatest update will arrive at the lowest possible places. Ngunit ang sad, iti apo, heaven, sa salitaan na kakabsat, iti mapasamak, iti masambuanan, iti ganda. It is the greatest update will arrive at the lowest possible places. Ang umpisa kay di baba, na baba. Tapno kas nakanayan mo nga mabuhan no anya ng plano ni Apo Diyos itigyan mo. Amen. Ijay na nga ipataros ka. Hal na ka maupayin ng kulkulos. Tao muna ka napakumbaba ka, ang muna ka nadaros ka aramidin, ang muna nag-itibiyag mo kung marikwit na. It's like the manger. Jesus, He has the source of everything. Balik tanaw tayo. Balik tanaw. Kung natay tatay kabsat, in the beginning, the beginning of your ministry is in the manger. So next, the purpose of your life is to seek and save the lost, to bring light and truth, to destroy the work of the devil, to fulfill the law and the prophet, and to serve and dedicate your life. And the reason who you are living right now is to be humble, to reach out for the lost and share the word of life, and that is the bread of life, our Lord Jesus Christ. Amen. So expect greatness in the manger, where God can do great miracles. Amen. Again, expect. Expectan tayo itinayindaklan. Amen. Kung nakatigap sa in the manger, where God can do great miracles. Maligaya, so that is the life of the manger in your life. Amen. You could be one of those lying in the manger. You could be, use your life as a manger. Kulong, panganan, pag-inuman, kadagiting mawawaw, natatao, dito mo. Amen? Amen! Amen! From the four, is that four? The significance of the place where he is born. Ano yung mga sinundan ko eh, sarap. Amen! Amen! Divinity. Tama na naman yun, pagka imagine mo yung the King of Kings is being reborn. Siguro mag-aagawan tayo pag-alam natin si Jesus ay ipapanganak kung anong klaseng Lord, we booked you already 1 month ago. Para mag-unahan tayo mag-book para magkaroon lang siya ng
magandang lugar para may panganak. Pero may purpose ang lahat. Parang ano sa akin yung humility. Tapos yung significance na He is the bread of life. Sa akin parang ang sarap pakinggan na i-highlight sa atin yung sa buhay na ito. Hindi tayo marunong mapuno. Parang palagi may kulang. Nag-pray ka ng 2 gulong, dumating, 3 gulong ulit. Ito, pati gulong na ako. Dumating ang kotse. Kumakas to normal lang din yan. Normal lang yan. Pangarap. Dati ko na yan. But the reality is, in this life, yung pakiramdam na satisfaction, yung totoong satisfaction ay wala sa material. Wala dito, wala sa bagong gamit, bagong bahay, wala sa pag si Jesus ay nasa sa iyong buhay, doon ka mag-learn na kompleto lahat. Kaya nandun yung attraction ng the manger. Pangatlo ba yun? Pangalawa. Amen? So, tapos yung accessible. Accessibility to all. Ngayon, pupunta ka sa bahay, kailangan mag-book ka kung kahit kaibigan mo Hindi pwedeng basta kapasok ka. Ang sarap kay Jesus dahil walang ano yun, yung yung mahinang signal. Poor connection. Kung minsan ang hirap yung tawagan yung kinakausap mo. Dito na ako, hindi mo pa. Asan ka na? Nagagalit ka na dahil mahina ang connection. Hindi mo mapunta. Yan, Jesus. 24 hours, idadayan mo lang. He said in His word, call unto me and I will answer thee. Amen. Kahit anong oras, kahit anong panahon. So, ang sarap ng mensahe. Yung dugtong ng mensahe ng Christmas, tignan niyo hindi season, kundi yung the person by itself. Kumayo nga tayong lahat. Can we just sing the song, or come let us adore Him? And let's just give our adoration to Jesus. Nafe-feel ko parang nasa harap ako ng sapsapan na dapat igalang siya yung kanyang the significance of His birth. Hallelujah. Oh God, let us adore. Oh God, let us adore. Oh God, let us adore. In Christ the Lord. Oh come let us. Oh God, let us adore. Oh God, let us adore. Oh God, let us adore. In Christ the Lord. For the last time. Oh God, let us adore. Oh God, let us adore. Oh God, let us adore. In Christ the Lord. Hallelujah. Lord, we are giving you all the highest honor and highest adoration, O God. Salamat sa mensahe na nabuo. Salamat sa karunungan na binigay mo sa iyo. Anak na nagmahali. Salamat, Lord, sa walang pupas, may eternal value na pinapakinggan namin
paulit-ulit namin naririnig. Pero yung lasa o value nito, Panginoon, palaging bago sa amin. Inalalangin ko, Panginoon, na sa bawat pamilya, sa bawat individual, Panginoon, na makakarinig dahil sinabi mo sa Revelation na ako ay kumanap sa pintuan ng iyong puso. Anyone who open, I will come in. Panginoon, dinadalangin ko na hanggang ngayon alam namin na ikaw ay interesadong papasok sa aming mga puso, sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya. Papapasukin ka namin para ikaw ang magiging Diyos sa aming pamilya, magiging Diyos sa aming mga trabaho, magiging Diyos, Panginoon, sa aming komunidad, magiging Diyos sa aming bansang Pilipinas, magiging Diyos sa aming bansang Europa, magiging Diyos sa aming bansang UK, sa London, sa buong mundo, Panginoon. Sana ikaw ay pagtuloy ng maipanganak at tatanggapin sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Salamat sa significance and importance of your birth again. Ang sarap pag-aaral ko, ang sarap pakinig patungkol sa humility, Panginoon. Tulungan niyo po kami magkaroon ng magpakumbabang buhay, magpakumbabang puso, Panginoon. Because you lifted up, tinataas mo ang mga pakumbaba at you putting down yung mga proud people. Panginoon, tinataas ko ang bawat isa. Magiging namin mga kumusulta nila stream. Tata ko mga Christmas ako, awan ang damang tinabintas nga barbaro nga bago ngay ikaw mantigadat na. Nagigay ka nagbalin nga biktima ako mo tilayos na dabagyo. Nawan ang dati balbalay. Nawan ang dati lampons yung nandurubay. Ang bumi ako if over mo kadakwan na with Jesus Christ. Tapno no adda katanggapan ka. Isunod paling ako nga mountain tea, mag-supply ka lagi pang nailaw. May panganak sa sila, O Lord, sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya. Salamat, Panginoon, dahil muli ang mensahe ng iyong pagkapanganak ay highlights muli. Salamat dahil sa Diyos Ama, binigay niya ang kanyang bugtong na para sinuman ang manampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Thank you, Lord, for the assurance of eternal life. Thank you, Lord. So, tinataas namin ang mga kasama namin hindi nakadalo. Yung iba, nasa bakasyon, yung iba, nasa trabaho. Lord, I pray si Ate Sally ngayon ay hindi siya nakatulog dahil sa kanyang ubo at hindi siya nakadalo. Lord, tinataas namin ang ate namin ito. Na ikaw sana ang magkuhin ko sa kanya, pagalingin mo siya, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. Lahat ng bawat isa dito, Panginoon, na nire-represent ng aming mga family, Lord, I pray that you continue to open the heaven, that you're going to flood, Lord, yung lahat ng mga divine favor, Lord, na kailangan ng bawat isa. Again, Lord, thank you for the message. It's very timely. The message of Christmas, walang kupas, it is endless message. God, you gave us your Son to to restore yung mga brokenness, to reconnect us, to rescue, Lord, sa mga nawawala, Panginoon, nawala na kailangan may ibalik. Salamat, Panginoon, sa bagong pag-asa. Salamat sa mensahe. We ask all those things in
In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Magandang araw, magandang linggo, magandang oras sa bawat isa. Happy Sunday everyone. We love you all. Amen.